pagalawin ang baso kung nandyan ka na. Nilalabanan ko sila ng anting-anting ko. Pero hindi ang anting-anting niyo ang sumagip sa akin. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Ako po si Hero, 55 years old na ngayon. Sa Quezon Province po ako isinilang, pero sa Maynila na po ako nagkaisip. Ulila na po ako sa mga magulang. Namatay ang nanay ko nung 5 taong gulang ako sa sakit na lupus. Samantalang si tatay naman po ay pumanaw sa sakit na AIDS. Opo, may AIDS po ang tatay ko kung kaya't napilitan ng Lola Katie ko na ina ng nanay ko na ilayo ako sa kanya nung siya po ay may HIV pa lamang. Pneumonia talaga ang sabi ng doktor na sanhi ng pagkamatay ng tatay. Pero yung pneumonia na ito ay nakuha ni tatay dahil sa mahina na niyang immune system. Hiro, apo. Kunin mo na yung mga maleta mo at ipasok mo sa kwarto mo. Nasaan po ba ang kwarto ko dito, Lola? Ayun, yung malaking kwarto sa dulo. Doon ang dating kwarto ng mama mo nung bata pa siya. Paano po si tatay, Lola Cathy? Wala siyang kasama sa bahay. Kailangan mong lumayo sa tatay mo. Nakakahawa ang sakit niya. Nakakahawa? Oo, apo. Maraming namatay nung 80 sa sakit na AIDS. Hindi ka dapat lumapit sa tatay mo. Mahahawa ka. Hindi naman po kasi sakit na makukuha sa akin yung AIDS, Lola. Tsaka, hindi pa naman AIDS yung sakit ni tatay. HIV pa lang po. Kahit na. Kahit pagbalik-balik na rin natin ang siyensya. Nakamamatay pa rin yung HIV AIDS na yan. Yang kasing tatay mo. Masyadong... Ay, nako. Napakahilig. Ayan tuloy ang napapala niya. Bakit hindi niyo po pagalingin si tatay, Lola? Di ba sabi niyo may kapangyarihan kayo? Di ba nanggagamot kayo? Albularya ako, Hero. Pero dahil sa anting-anting ko, nagagawa ko na rin kausapin pati yung mga espiritu. Masasamang espiritu, mga ligaw na kaluluwa, mga kampon ng kadiliman. Bakit yung masasama ang kinakausap niyo? Hindi ko pinili, apo. Kusa na lang silang dumating na parang ulan sa buhay ko. Biglang darating na walang pasabi. Minsan may mga hudyat na nandyan na sila. Madalas, nahuhuli nila akong hindi handa. Kaya para hindi nila ako masaktan o masaniban, nilalabanan ko sila ng anting-anting ko. Pwede ko po bang makita ang anting-anting niyo, Lola? 17 anyos ka pa lang, hindi ka pa pwede. Kapag sumapit ka na ng 21 kaarawan mo, ipapakita ko sa iyo ang anting-anting ko. Pero ganun pa man, sasamahan mo ako sa Banahaw sa darating na Biyernes. Ano pong gagawin natin doon sa Banahaw? Biyernes Santo na sa darating na Biyernes. Dadasalan ko ang anting-anting ko sa paanan ng bundok ng Banahaw. Ito ang sekreto ng kapangyarihan ng agimat ko, Hero. Pinababasbasan ko sa matandang nakatira sa lupa ang anting-anting ko. Ganun ba, La? Paano po si tatay? Sino po mag-aalaga sa kanya sa San Lazaro? Ipagdarasal natin siya sa mga nilalang na naninirahan sa bundok ng Banahaw. Sila ang makakatulong sa pagpapagaling ng ama mo, Hero. Kaya kailangan mong sumama. Kailangan ng tatay mo ang dasal mo. Pero kahit anong gawin kong dasal,
namatay pa rin si tatay. 2 linggo pagkatapos ng Holy Week, inilibing namin siya pagkalabas ng ospital. Ayaw ng Lola Katie ko na mahawa raw kami ng sakit niya. Hindi ko makakalimutan ang stigma na nilikha ng lola ko tungkol sa sakit ng tatay ko. Walang nakiramay sa libing ng tatay ko at wala nang dumalaw sa kanya sa sementeryo dahil nakakahawa daw. Lumipas ang halos 10 taon, nakapangasawa ako ng isang magandang babae. Si Lavi. Siya ang kumumpleto sa buhay kong walang buhay. Malungkot at walang kakulay-kulay. Si Lavi ang nagturo sa akin ng mga bagay na kakaiba. Ouija board ang tawag dyan, honey. Nabasa mo na ba yung instructions kung paano gamitin? Honey, para saan ba to? Ano ka ba? Maglalaro tayo ng Spirit of the Glass. Spirit of the Glass? Hindi ba delikado to? Anong delikado? This is fun, honey. Kaya nga nagpabili ako nito sa tita ko sa States para meron tayong game board dito sa bahay. Game board. Pero nakakatakot tong game na gusto mo, Lavi. Hero, kumalma ka. You're overreacting again. Anong nakakatakot sa Ouija board na to? Maglalagay lang naman tayo ng baso sa gitna. Ilalagay natin yung tip ng daliri natin sa puwet ng baso, tapos magtatanong tayo. Magtatanong kanino? Duh! Honey naman eh. You're acting stupid na naman eh. Eh di syempre, sa espiritu. Kaya nga Spirit of the Glass eh. Ano yun? Parang galing sa kitchen. Sandali lang, honey ha. Titingnan ko. Bilisan mo ha. 5 minuto ang lumipas pero hindi na bumalik sa sala si Lavi, Sir Jupiter. Tinawag ko siya ng ilang ulit pero hindi siya sumasagot. Lumipas ang 10 minuto, pinuntahan ko na siya sa kusina. Oh, shit! Fuck, Lavi. Honey, huwag kang magugulat. Nagulat ka? Atakin ako sa puso nito eh. Para ka namang lola ko? Matatakutin na mali-mali. Anyway, honey, halika na. Maglaro na tayo ng Spirit of the Glass. Etong gagamitin nating baso. Itong fave kong glass. Honey, Holy Week ngayon. Sa tingin ko, hindi maganda. Kaya nga tayo maglalaro ng Spirit of the Glass ngayon eh. Kasi mas maraming kaluluwang pakalat-kalat kapag Holy Week. Alam mo ba yun, honey? Seryoso ka? Oo, kaya akin na yung kamay mo. Ipatong mo dito sa puwet ng baso. Okay. Tapos? Huwag mo idikit sa daliri ko. O ngayon, tawagin mo na yung espiritu na gusto mong kausapin. Ayoko nga. Ba't ko gagawin yun, honey? Sinong nagbukas ng radyo? Oh, that's my favorite song, honey. Natatandaan mo? Oo, pero bakit biglang bumukas yung radyo? Hero, kalalaki mong tao. Duwag ka. Okay, fine. Ako nagagawa. Pumikit si Lavi at huminga ng malalim. Ginaya ko lang ang ginawa niya. Maya-maya ay nagbitaw na siya ng mga nakakakilabot na salita. Espiritu, nandyan ka ba? Tinatawagan ko ang iyong kaluluwa.
Pumasok ka sa baso, bilis. Ngayon na. Pagalawin ang baso kung nandyan ka na. Ha? Nanginig ako ng kusang umandar ang baso papunta sa kaliwa at tumapat ito sa salitang, "Yes." Lovey. Honey. Gumalaw yung baso. Shh! Huwag kang maingay, honey. Ano ang pangalan mo, Espiritu? Dahan-dahang gumalaw ang baso. Inispell nito ang pangalang L-U-C-I-F-E. Ayoko na. What the? Honey, bakit ka Gusto ko nang bumitaw. Ayoko kausapin yung si ano. Sino? Hindi pa nga natin siya nakikilala, bumitaw ka na. Killjoy mo naman, hero. Nakakaloka ka. Hindi ka masarap ka bonding. Lovey, hindi pa ba sapat yung mga letrang inispell niya para hindi mo siya makilala? Hello! Masyado ka namang nangunguna eh. Malay ba natin kung Lucifer ang name ng spirit? O kaya, Lucy Fernandez pala. Inunahan mo eh. Lovey, honey, sandali lang. Matanong ko nga kung bakit obsessed ka sa game na to. Dahil naniniwala ako na pwede tong paraan para makausap ang mga namatay nating loved ones. Ano? Naniniwala ako na nandyan lang ang mga kaluluwa at spirito ng mga taong namatay sa paligid natin. Naghihintay lang sila na kausapin natin sila. Sigurado ka? Kailangan ko pa bang patunayan sa'yo para maniwala ka? Hindi naman sa ganun, honey, pero Maliligo na ako. Ligpitin mo na lang yan. Imbierna ka, honey. Sa kama na lang tayo magtuos mamaya. Manda ka. Uubusin kita hanggang sa mawalan ng katasyang... Yung ano? Secret! Walang clue. Maliligo na ako, ah. Patayin mo na yung radio. Ito talagang asawa ko. Bida-bida ka rin eh. Ang asawa kong si Lavi ang nagturo sa akin kung paano maglaro ng Spirit of the Glass at sa Ouija board. Aaminin ko, Sir Jupiter, nagustuhan ko ang paglalaro ng Spirit of the Glass kasama ng asawa ko. Ginawa namin siyang libangan sa loob ng halos 1 taon at kalahati. Kung sino-sinong mga ligaw na kaluluwa na kamag-anak niya ang nakausap namin. Kumbinsido naman ako na legit nga yung convo namin habang naglalaro. Ginabi-gabi namin ang Spirit of the Glass hanggang isang araw. Umuwi na lang si Lavi na kumakandirit sa saya. Hero! Where's my hero? Lovey, honey, bakit? Guess what? What? Bakit parang nanalo ka sa loto sa sobrang lapad ng smile mo? Buntis na ako! Ano? Yes, honey. 2 buwan na. Magiging daddy na ako? Yes! Magiging ulirang ina-award din na ako, hero. Honey bunch. Pangis nga niya sa honey ko maganda. Grabe! Ano po, Dok? Patay na ang asawa ko. Ang mas nagpasaklap ng pangyayari, namatay din ang baby boy namin matapos ang ilang oras dahil premature ito nang ipanganak. Parehong kaligayahan ko ang binawi agad sa akin ng Diyos, Sir Jupiter.
Bakit pati ikaw? Lord, bakit po? Bakit? Bigla akong nabaldado sa pagkamatay ng mag-ina ko, Sir Jupiter. Daig ko pa ang taong may depresyon at malubhang sakit. Bumagsak ang katawan ko. Nawalan ako ng direksyon. Nablangko ang utak ko kasabay ng pagmumukmuk ko ng halos 2 buwan sa kwarto naming mag-asawa. Hiro, Apo, alam kong gising ka. Bakit hindi ka bumangon dyan sandali? Maligo ka, tapos kakain tayo. Nilinis ko na ang sala ninyong mag-asawa. Inayos ko na rin ang kusina ninyo. Ito na lang kwarto ninyo ang kailangan kong linisin. Umalis ka na, La. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka bumabangon dyan. Gusto ko nang mamatay. Nanahimik si Lola Katie pansamantala. Maya-maya, nakarinig na lang ako ng isang mahinang bulong. Murmurlum, abendunum, muriatim, meoriam, bernabal, isukut marim, Mariam, Domini Placid. Nagulat na lang ako nang makita ko ang sarili ko na nakaupo na sa harapan ng mesa sa kusina at may masasarap na pagkaing nakahain sa harapan ko. Paano ako nakarating dito sa kusina? Binuhat niyo ba ako, Lola? Kumain ka na. Hindi ko sasagutin lahat ng tanong mo hanggat hindi ka kumakain. Kayo ba ang nagluto nito? Ako, pagkatapos mo kumain, maligo ka na. Opo, Lola. May kung anong kapangyarihan ng Lola Katie ko na kumukontrol sa pag-iisip at katawan ko, Sir Jupiter. Nagkaroon ako bigla ng lakas. Para niya akong binugahan ng hangin matapos kong masakal ng napakatagal. Para niya akong binuhay muli mula sa pagkakamatay. Sa susunod na linggo, Holy Week na, sasamahan mo ulit ako sa Banahaw para pabendisyonan ng anting-anting ko. Sige po, Lola. 2 araw na namalagi sa bahay namin ng asawa ko si Lola Katie. Nang umuwi na siya at naiwan ako mag-isa sa bahay, bigla ko na namang naramdaman ang lungkot. Ang pag-iisa. Bigla kong na-miss ang asawa ko, Sir Jupiter, lalo na nung makita ko ang Ouija board na nakalapag sa sahig ng music room namin. Lalo kong na-miss ang asawa kong si Lavi. Umalingaw-ngaw na parang boses sa panaginip ko ang mga sinabi niya noon. Lavi, honey, sandali lang. Matanong ko nga kung bakit obsessed ka sa game na to. Dahil naniniwala ako na pwede tong paraan para makausap ang mga namatay nating loved ones. Ano? Naniniwala ako na nandyan lang mga kaluluwa at spirito ng mga taong namatay sa paligid natin. Naghihintay lang sila na kausapin natin sila. Sigurado ka? Kailangan ko pa bang patunayan sa'yo para maniwala ka? Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Sir Jupiter. Kinuha ko ang paboritong baso ng asawa ko at nilagay ko yun sa gitna ng Ouija board. Nag-concentrate akong maigi bago ako bumulong sa ere. Espiritu,
ng asawa ko. Nandyan ka ba? Tinatawagan ko ang iyong kaluluwa. Pumasok ka sa baso. Bilis. Ngayon na. Pagalawin mo ang baso ko, nandyan ka na. Gumalaw ang baso, Sir Jupiter. Kinumusta ko ang asawa ko at naapektuhan ako sa sagot niya. Malungkot na malungkot daw siya sa kabilang buhay. Kailangan niya raw ako para maging masaya siya. Para akong nilamon ng pagdadalamhati ko nang malaman ko yun mula sa Ouija board. Lavi, honey, paano ka magiging masaya? Sabihin mo sa akin, Lavi. S-U-M-A-M-A-K-A. Sumama ka? Saan ako sasama? Pero hindi na gumalaw pang ulit ang baso. Hindi ako nakatulog simula nang makausap ko sa Spirit of the Glass ang asawa ko, Sir Jupiter. Inaraw-araw ko na ang pakikipag-usap sa kanya gamit ang baso at ang Ouija board. Simula Holy Monday hanggang Monday, Thursday, iisang convo lang ang ginagawa namin. Lavi, alam ko, honey, na mas malungkot dyan. Pero alam mo bang napakalungkot ko rin dito? Hindi na ako katulad ng dati simula nang iwan mo ko. Kaya kung anong gusto mo para magsama tayo ulit, gagawin ko para lang makita at makapiling ka ulit. Gusto mong magsama tayo, di ba? Gumalaw ang baso at tumapat sa salitang yes. Ako rin. Ano bang dapat kong gawin para magsama na tayo? Biglang kumislot ang mga ilaw sa music room. Nagulat na lang ako nang biglang tumugtog ang radyo naming luma. Natigilan ako sa awiting narinig ko. Lavi, ikaw ba yan asawa ko? Kunin mo na ako. Ayoko na mag-isa. Hindi ko na kaya. Sabihin mo sa akin, asawa ko. Anong dapat kong gawin para magsama na tayo? Biglang umandar ng dahan-dahan ang baso at pinuntahan nito isa-isa ang mga letrang bumuo ng isang salita. Salitang nagbigay sa akin ng kakaibang palaisipan na may halong katatakutan. L-A-S-O-N. Lason ang inispell ng baso. Pinilit kong paandarin ito ulit nang magtanong ako pero parang nakadikit na sa board ang butas ng baso. Anong ibig mong sabihin sa lason? Napahiga ako sa gulat nang sumabog na parang dinamita ang basong nakapatong sa Ouija board. Kasunod nun, narinig ko na lang ang umaalingaw-ngaw na boses ng asawa ko. Mahina ito pero napakalinaw sa tenga ko. Uminom ka ng lason. Nang sumapit ang Black Saturday, pumunta ako sa butika para bumili ng lason. Ginamit ko ang mga reseta ng doktor ko. Pinaghalo-halo ko ang iba't ibang gamot na pampatulog. Mahigit 100 tableta at kapsula. Sabay-sabay kong isinubo habang nakaharap ako sa Ouija board. Mabilis sumipekto ang mga gamot na ininom ko. Wala pang 5 minuto,
nakaramdam na ako ng kakaibang pagkahilo. Tumibok ng mabilis ang puso ko at bigla itong tumigil sandali. Nanlabo ang paningin ko. Lavi, nandyan na ako. Hindi pa ako ganap na nakakapikit ng may isang maitim na nilalang na lumabas na lang bigla mula sa baso na nasa harapan ko. Nakakatakot ang imahe at figura ng itim na nilalang. Meron itong pulang mga mata, malaking bunganga na puno ng sungki-sungking pangil. Malapad ang katawan nitong nababalutan ng malatinik na itim na balahibo. Meron itong mahabang buntot at 2 sungay. Hindi ako maaaring magkamali, Sir Jupiter. Lucifer, Satanas, layuan mo ko. Ako nga si Satanas, ang matagal niyo nang kinakausap na mag-asawa. Akin na ngayon ang iyong kaluluwa. Hero! Apo! Anong nangyayari sa'yo? Biglang lumabas si Lola Katie mula sa kung saan. Bitbit niya ang isang malaking trianggulo na metal na kulay ginto. Tumakbo siya papunta sa akin nang sunggaban ako ng demonyo pero bigla nang dumilim ang paningin ko. Nawalan na ako ng malay kasabay ng pagkawala ng hininga ko. Alam ko, Sir Jupiter, nilamon na ako ng kamatayan. Ganun lang. At para akong itim na usok na lumipad sa mas madilim na lugar, pabulusok sa ibaba ng lupa. May mga umaalingaw-ngaw na boses akong narinig. Tinat boses ng tatay kong umiiyak, uli ng panaghoy ng mga kakaibang hayop. Kasabay ng paglipad ko sa kung saan, bigla kong narinig ang boses ng asawa ko. Hero, bumalik ka. Hindi mo pa oras. Lavi, nasan ka? Nandito na ako. Hindi pa panahon, Hero. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Magkikita din tayo. Mahal na mahal kita. Asawa ko. Isang nakakabulag na liwanag ang biglang umusbong mula sa kung saan. Nagkulay puti ang paligid. Halos mabulag ako sa pagkasilaw sa nagsasalitang liwanag. Bigla akong nagising mula sa isang parang malayong paglalakbay, Sir Jupiter. Nagsuka ako ng nagsuka. Itinakbo ako ng Lola Katie ko sa ospital at doon nga ay na-diagnose ako ng mga doktor na nag-overdose ng sleeping pills. Lumipas ang Black Saturday at dumating ang araw ng muling pagkabuhay. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mong pagpapakamatay, ha? Mabuti na lang at sinagip ka ng anting-anting ko. Hindi, Lola. I'm so sorry po. Pero hindi ang anting-anting niyo ang sumagip sa akin. Minamaliit mo ba ang kakayahan ng anting-anting ko? Hoy! Galing pa sa mga katipunera ang mahiwagang agimat ko. Wala nang masihiwaga pa sa kapangyarihan ni Kristo. Kristo? Sino ibig mong sabihin? Nakausap ko si Jesus, Lola. Binigyan niya ako ng second chance na mabuhay. Si Jesus ang nagpadala sa akin pabalik dito sa mundo. Maniwala kayo. Jesus Mariosep, totoo ba yan, Apo? Opo. Kaya pagkalabas ko dito sa ospital, samahan niyo akong magpamisa sa simbahan. Magpapasalamat po ako sa kanya. Siya na namatay sa krus para
iligtas tayong lahat mula sa kasalanan. Siyang Diyos na dapat papurihan at pag-alayan ng ating buhay. Siyang pinagmumulan ng katotohanan at ng ilaw. Hindi yung kung anong anting-anting o spirit of the glass na walang kawawaan. Amen. Amen. I love you, Lola Cathy. Pagaling ka lalo, apo ko. I love you too. Magmula noon ay hindi na ako naglaro pa ng Spirit of the Glass. Sinunog ko ang Ouija board na paborito ng asawa ko. Hindi ko na rin ginawang ugali ang makipag-usap sa kanya, imbes ay si Jesus ang ipinalit ko sa asawa ko. Opo, Sir Jupiter. Kay Jesus ako kumapit at nakipag-usap. Heart-to-heart talk. Araw-araw. Iniiyak ko sa kanya ang lahat ng takot ko at hinihiling ko sa kanya ang kabutihan na nais ko. Mas naging maliwanag at payapa ang buhay ko simula nang gawin ko yun, Sir Jupiter. Ngayon po ay magkasama kaming naninilbihan ni Lola Katie sa isang charity institution. Ako bilang teacher sa katekismo at si Lola bilang cook sa kusina na nagpapakain ng mga bata. Masaya ang buhay naming maglola. Ngayong Holy Week, dasal ko ang kapayapaan at tunay na pagpapala sa inyong lahat. Mahalin natin ang Diyos tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Magandang gabi sa inyong lahat. Hiro, alam mo bang mas importante ang resurrection kaysa sa birth of Christ? Talaga? Oo. Turo sa amin sa Catholic school. Kaya nga fave ko rin tong kantang to eh. Pakinggan mo. Parang ang bigat sa pakiramdam ng paligid eh. Nasaan ka? Kailangan nating tapusin to. Caretaker kayo ng building, di ba? Saklolo! Hi, kwentong takipsilim. Ako po si Jake. Naninirahan ngayon dito sa Butuan. Pero itong ikikwento ko ay nangyari po sa bandang Davao Region noong first year college ako taong 2009. Hindi ko na lang sasabihin kung saan eksakto, kung sa mismong Davao City ba o sa ibang kalapit lungsod. Mahirap na pong magka-issue pa, lalo't balita ko bubuksan daw ulit ang babanggitin kong abandonadong building. Alam ko naman na talagang hindi ako dapat pumayag sa challenge na yon. Dapat hindi po ako nagpadala sa buyo ng mga schoolmates kong matitigas ang mukha. Pero wala eh. Lalampa-lampa ako noon at wala akong lakas ng loob para palagan sila. Sa halip naisip ko pang sumali sa isang fraternity sa school namin para mapataas ang tingin ko sa sarili. Walang bugbugan sa initiation rites ng fraternity na yon. Sa halip hinamon ako ng mga officers na pasukin ang isang abandonadong gusali bilang pagsubok. Dating luxury hotel yun na tinamaan ng problema sa pananalapi, kaya nagsara. At ang bali-balita sa amin,
Pinamamahayan na raw ito ng mga multo at iba pang mahihiwagang nilalang. Bagay na hindi ko agad pinaniwalaan. Kasi meron naman itong caretaker. Ang sabi, may balak daw kasi ang mga may-ari na ibenta ang naturang building. Kaya kailangang bantayan kahit di ginagamit. Biyernes ng gabi po kami pumunta sa may building, bandang 7:00. Kailangan lang daw naming makarating sa 12th floor. Pumunta sa isang overlooking bar, tapos kuhanan ng litrato ang katabing mall ng building. Gagamitin namin ang isang lumang klase ng kamera. Yung litrato raw ang magsisilbing ebidensya na nakarating kami sa pinakataas ng abandonadong building. Kasama ko lang noon sa pagpasok si Kuya Jerry, isang third-year student na gusto ring sumali sa fraternity. Yung mga frat po talaga maghihintay lang sa amin sa katabing mall. Nakakaloko pa nga ang ngisi ng mga yon habang pumupuslit kami ni Kuya Jerry sa isang basag na bintana. Pagkapasok pa lang namin sa madilim na pasilyo, hindi na kaagad maganda ang pakiramdam ko, Sir Jupiter. Ingat tol, baka sumubsob ka sa sahig. O ayan, bilisan na natin at ang matapos na tong pagsubok na to. Kuya, Oh, problema. wala ka bang nararamdamang kakaiba dito? Wala naman. Maliban siyempre sa alanganin talaga tong pumuslit tayo ng walang paalam. Eh ikaw ba, may napapansin kang kakaiba? Hindi ko alam kung ano. Basta, parang ang bigat sa pakiramdam ng paligid eh. Tol naman, nandito na tayo, aatras ka pa ba? Huwag mo nang takutin yung sarili mo. Shh! Kuya, may paparating yata. Tago tayo, bilis! Mabilis kaming nakapagtago sa likod ng isang receptionist desk. Dinig naming may mabibilis na hakbang sa pasilyo. Tapos may tunog ng pagtalbog ng bola. Hindi ko pa matukoy noong una kung ano. Basta kinabahan ako, lalo na nang huminto ang mga yabag sa tapat ng pinagtataguan namin. Bigla po kasing bumigat ang hangin at lumamig ng gusto. Ramdam ko ring tinititigan kami ng kung sino mang nakahinto sa harap ng desk. Kahit maayos naman kaming nakatago. Ilang sandali pa at narinig naming tumakbo ulit ang kung sino. Subalit may narinig din kaming iba pang mga yabag mula sa kabilang direksyon. Kinakabahan man, nilakasan ko ang loob at sumilip sa gilid ng kahoy na desk. Kumabog lalo ang dibdib ko at napabalik sa pagkakatago nang makita ko ang isang may katandaang lalaki. Nagpalinga-linga siya sa harap ng desk. Tapos iniilawan ng flashlight ang buong paligid. Anong nakita mo? Huwag kang maingay, kuya. May tao pa. Ilang minuto pa, narinig din naming umalis ang matanda, Sir Jupiter. Nagpalipas muna kami ng ilang sandali bago lumabas sa pinagtataguan. Mahirap po kasing magpakakampante at baka makita kami noon. Isa pa, hindi pa rin ako makahinga ng maayos dahil sa kaba. Kahit hindi naman na malamig at mabigat ang hangin. Nang lumabas na kami, agad naming hinanap ang hagdan paakyat. Medyo nahirapan kami dahil sa makapal na alikabok, dilim at manipis na hangin.
Hindi rin namin pwedeng iwas-iwas ng basta ang kani-kaniyang flashlight at baka makita kami ng kung sino. Hindi rin ako nilubayan ng kaba lalo pat naririnig pa rin namin ang tunog ng pagtalbog ng bola sa kung saan. Uy, Jake. Ano yun? Bata? Ha? Saan? Bata ba talaga yun? Nagulat ako nang biglang tinuro ni Kuya Jerry ang isang tumatakbong bata, Sir Jupiter. Inakala ko pang ang guni-guni kasi napakabilis niyang mawala at malabo sa paningin ko. Pinunasan ko ang eyeglasses ko tapos wala naman akong nakitang bata nang isuot ko ulit. Tara, bilis. Sundan natin. Teka, kuya. Hindi ako mapalagay dun sa bata eh. Bigla kasing nawala. Paano kung multo yun o kung ano mang lamang lupa? Ewan ko sa'yo. Masyado mong tinatakot sarili mo sa mga ganyan eh. Hindi naman totoo yung mga multo. Kung ayaw mo, bahala ka dyan. Hindi rin naman natin alam kung saan dadaan eh. Basta ako susundan ko yun. Hindi na po ako komportable doon pa lang, Sir Jupiter. Isip ko talaga, hindi tamang sundan namin yun. Pero nagpumilit si Kuya Jerry sa katwirang di rin naman namin alam kung saan kami dadaan. Nang sinundan nga niya ang bata sa pinuntahan nito, wala na akong nagawa kundi sumunod din. Bagamat ayokong sundan yung bata, ayoko ring maiwang mag-isa. Pagkaliko namin sa pinuntahang pasilyo ng bata, nakita nga po namin ang hagdan paakyat. Madilim at malikabok. Kaya maingat na inilawan ng flashlight ni Kuya ang kabuuan ng hagdan para makasigurong ligtas itong daanan. Doon nahagip ng ilaw ang batang nakadungaw sa may second floor. Siguro mga 8 o 9 na taong gulang na lalaki. Nakangiting tinititigan kami. Tinanong ni Kuya Jerry kung anong ginagawa niya sa ganoong lugar, ngunit ngumiti lang lalo ang bata at sinabing, Gusto niyang maglaro? Pagkatapos mabilis itong umalis papuntang second floor at naglaho sa dilim. Narinig din namin ulit ang pagtalbog ng bola mula roon. Kuya, wag na tayong umakyat. May mali talaga dun sa batang yun eh. Alam mo, nakakapikon ka na eh. Kung gusto mong sumuko at umalis na, sige, bahala ka. Huwag kang mangdamay. Sandali lang naming nakita ang bata. Pero napakatinding kilabot ang ibinigay nito sa akin. Doon pa lang, alam ko nang may mali sa kanya. Una, hindi tamang naroroon sa isang abandonadong gusali ang isang paslit. At ikalawa, ramdam ko sa kanyang titig ang mabigat at malamig na presensya. Pero wala eh. Natakot din ako nang sinabi ni Kuya Jerry na tutuloy siya sa taas. Natakot akong maiwan sa madilim na first floor at mag-isang bumalik palabas ng gusali. Kung madilim ang unang palapag, mas malala ang second floor, Sir Jupiter. Iba yung dilim eh. Ramdam mo talaga na napakabigat ng hangin kahit wala namang usok. Hindi rin nakakaabot sa malayo ang ilaw ng flashlight namin kasi hindi nakakatagos ng maayos sa makapal na dilim. Ang pinakamatindi, ramdam na ramdam kong napakaraming nakatitig sa amin mula sa paligid kahit wala namang ibang naroroon. May naririnig din kaming mahihinang yabag
na di namin matukoy kung saan galing. Mga yabag na naglalakad, nagtatakbuhan, at mayat mayang bumubukas sara na mga pinto. Maski nga po si Kuya Jerry, napahinto na rin pagkarating namin doon. Sabi ko naman sa'yo, kuya, bumalik na tayo. May mali talaga sa buong lugar na to. Nararamdaman mo naman sila, di ba? Jake, kailangan nating tapusin to. Pagsubok nga to, di ba? Kaya siguro ito yung initiation natin sa frat kasi alam nilang mahirap talaga. Kung ikaw gusto mo na sumuko, sige lang. Hindi kita pipigilan. Basta ako kailangan ko to eh. Kailangan kong makasali sa frat. Mas mahalaga pa ba sa buhay mo yung makasali sa grupong yan? Koneksyon, tol. Koneksyon. Mahirap lang kami. Naisang lana ni tatay yung lupa sa bukid, mapag-aaral lang ako. Kailangan ko ng koneksyon para makapagtapos, tol. Unawain mo naman ako. Nag-aagaw sa isip ko ang kilabot at pagnanais na matapos ang challenge, Sir Jupiter. Naisip ko, siguro kaya okay lang sa aking bumalik at sumuko na lang kasi hindi kasing bigat ng pagnanais ni Kuya Jerry ang kagustuhan kong makasali sa frat. Gusto ko lang makasali para magkaroon ng pekeng lakas ng loob. Samantalang kailangan nga raw yun ni Kuya Jerry para sa koneksyon. Hindi na namin nakita ang bata, kaya naisip naming magdiri-diretso na lang sa hagdan hanggang makarating ng 12th floor. Subalit nasa hagdan pa lang kami. Napahinto ulit kami nang may narinig kami mula sa ikatlong palapag. Iyak ng isang babae. Gusto ko na talagang bumalik ngunit nagpumilit si Kuya Jerry na baliwalain na lang at tumakbo na ng mabilis papunta sa 12th floor. Subalit pareho kaming nahintakutan nang makita ang isang babaeng nakaitim na nakaupo sa gitna ng hagdan. Nakatitig sa amin. Umiyak habang sinasabing, "Mamamatay kayo! Mamamatay kayo! Mamamatay kayo!" Dahil sa grabing kilabot, mabilis kaming bumalik sa second floor at tumakbo sa madilim na pasilyo. Nilingon ko ang hagdan at nakitang naroroon na at nakatayo ang babae sa bukana ng ikalawang palapag. Malabo man sa paningin ko, kita kong umiiyak pa rin ito at nakatitig sa amin. Lintik, anong klaseng impacta yun? Kuya Jerry, bakit di tayo lumusot? Ba't di na lang tayo tumiretso pababa ng first floor? Ha? Oo nga no. Paano tayo makakatakas nito, kuya? Paano? Nagpatuloy kami sa paglalak. Teka, narinig niyo yun? O ginugulo na naman ako ng batang yun. Gustong makipaglaro sa mga hindi nakasubscribe. Yung mga nakikinig daw na hindi subscriber. Pupuntahan daw niya kayo para makipaglaro. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo gugustuhin makalaro ang batang multo na ito. Kaya, subscribe na! Balik tayo sa kwento. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa madilim na pasilyo, Sir Jupiter. Kabog na ng kabog ang dibdib ko. Gusto ko talagang umalis na lang. Pero gustuhin ko man, paano? Nandun ang babae sa hagdan eh.
Saan ako dadaan? Tanging mga yabag naming dalawa na lang ang nag-iingay sa buong palapag noon. Maski ang talbog ng bola at iyak ng babae, hindi ko na naririnig. Dapat kumalma na ako noon kasi tahimik na. Subalit hindi pa rin ako mapalagay. Lalo pat pansin kong kusot ng kusot si Kuya Jerry sa kanyang mga mata. Kuya, may problema ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Jake. Basta, parang mabigat yung mga mata ko eh. Tapos, naalala ko sina tatay, ang pamilya ko, yung kalagayan ko. Ewan, basta, naiiyak ako. Nabigla ako nang mapaiyak ang kasama ko, Sir Jupiter. Sa pagkakaalam ko kasi, siya yung matapang sa amin eh. Si Kuya Jerry yung determinado habang ako yung mahina ang loob. Doon na namin napagdesisyon ng maghanap na ng daan palabas. Kahit hindi pa kami nangangalahati sa challenge. Hindi na kasi talaga maganda ang disposisyon ng kalooban namin noon. Subalit, biglang narinig namin ang pagtalbog ng bola mula sa bandang harapan. Nahintakutan ako nang makitang naroroon ang batang lalaki. Nasa kanya ang bola. Nakatitig siya sa amin at labas ang matatalas na ngipin sa malapad ng ngiti. Napakalapad, literal na abot hanggang tenga ang buka ng kanyang mga labi. Tumalikod kami ni Kuya at mabilis na tumakbo. Dinig naming nakasunod sa amin ang bata at ang bola nito hanggang sa biglang tumalbog ang bola ng malakas at tinamaan si Kuya Jerry sa likod. Nadapa siya at umilapo ng kanyang flashlight. Napahinto naman ako para tulungan siyang makatayo ulit habang papalapit ang bata. Tol, tulong! Huwag mo akong iiwan, Tol! Kuya, tayo! Bilisan mo! Nariyan na sila! Nariyan na yung bata! Nagpatuloy kami sa pagtakbo nang makatayo si Kuya Jerry. Tanging flashlight ko na lang ang liwanag sa daang hindi namin alam kung saan papunta. Nakadagdag pa sa takot namin ang mga nakatitig na nararamdaman na naman namin kahit wala pa ring ibang tao sa paligid. Nararamdaman naming naroroon sila sa may pasilyong tinatakbuhan namin, sa mga kanto at kahit sa loob ng mga bukas na kwarto. Nang walang ano-ano ay biglang bumukas ang isang pinto sa gilid ng pasilyo at may humila sa braso ko. Kuya! Tulong! Tulong! Kuya! Natanggal at nalaglag ang salamin ko sa mata. Tuluyan akong nahila papasok at mabilis na nagsara ang pinto. Kinalabog pa ni Kuya Jerry ang pinto sa labas, ngunit narinig ko din siyang sumigaw sa takot bago nagpatuloy sa pagtakbo papalayo. Inilawan ko ang napasukan kong kwarto. Paniguradong isa yun sa mga silid na tinutuluyan ng mga guests sa abandonadong hotel. Sumidhi ang kaba ko nang matauhang walang tao sa loob. Walang makita ang malabo kong paningin. Kung ganun, sino ang humila sa akin papasok doon? Kung sino ka man, kung sino ka man, layuan mo na ako. Wala kang makukuha sa akin. Layuan mo na ako. Maawa ka. Gusto ko pang mabuhay. Maawa ka sa akin. Pakiusap.
akong natigilan nang marinig ko ulit ang yabag ng mga paa at talbog ng bola mula sa labas ng kwarto. Alam kong naririyan na naman ang kakaibang bata. Tumitindi ang takot ko kapag naaalala ko ang matatalas niyang mga ngipin. Napaiyak ako ng matauhang wala na rin akong kasama. Sisigaw na sana ako sa takot at grabing kawalan ng pag-asa, ngunit naramdaman kong may kamay na tumakip sa bunganga ko. Napakalamig, higit sa lahat. Wala pa rin akong nakikitang kung sino sa loob at tuluyan akong kinilabutan nang may narinig akong bumulong malapit sa tenga ko. Huwag kang maingay. Mamamatay ka. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili sa loob ng kwartong yun. Basta nanatili lang akong nakaupo sa sahig. Umiiyak, hindi gumagalaw, at hindi gumagawa ng ingay. Wala akong ibang maramdaman kundi ang malamig na kamay na nakatakip sa bunganga ko. At wala akong ibang marinig kundi ang talbog ng bola sa labas ng pinto. Ilang minuto pa narinig kong tumakbo palayo ang kakaibang bata. Lumipas pa ang maraming sandali. Naramdaman kong binitiwan na ng kung sino ang bunganga ko at bumukas ang pinto ng kwarto. Opo, takot ako sa hindi nakikitang nilalang. Pero sa likod ng utak ko, naiisip kong baka tinulungan niya akong makaligtas mula sa batang yon. Hindi ko nga lang sigurado kasi dali-dali na akong tumayo at lumabas ng kwarto. Kuya? Kuya Jerry? Saan ka na? Kuya, sumagot ka naman oh. Kuya, natatakot na ako dito eh. Kuya Jerry? Kuya? Nanginginig ang mga binti ko habang mag-isang naglalakad sa madilim na pasilyo, Sir Jupiter. Nahihirapan kasi malabo talaga ang mga mata ko. Kaya't sinubukan ko na lang na maging alerto ng gusto. Nakakatakot kasing makasalubong ang kakaibang bata nang di ko napapansin. Sa ilang minuto kong paglalakad, may natanaw akong taong nakadilaw na tumakbo sa may unahan. Malabo sa paningin ko pero naalala kong dilaw nga pala ang suot ni Kuya Jerry. Kuya? Kuya Jerry, ikaw ba yan? Kuya Jerry, hintay! Kuya! Nakita kong umakyat ang nakadilaw sa may hagdan papuntang 3rd floor. Nagtaka ako kasi napagkasunduan na namin ni Kuya Jerry na umalis na. Kaya, bakit pa siya babalik kung saan namin nakita ang babaeng nakaitim? Naisip kong hindi naman siya tutuloy doon kung naroroon pa rin ang babae. Kaya sinundan ko siya hanggang sa naabutan ko siya nang huminto sa 3 palapag. Kuya! Hintayin mo naman ako! Kuya Jerry! Uy! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi siya nagsasalita. Sa halip nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa isang pasilyo ng 3rd floor. Ganoon pa rin ang dilim. Napakabigat at karimari-marim. Salita lang din ako ng salita. Tinatanong ko siya kung ano bang balak niya sa palapag na iyon. Kuya! Kuya, ano bang problema mo? Bakit ba hindi ka nagsasalita? Jake! Jake! Nasaan ka? Jake! Natigilan ako nang may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Boses ng isang matandang lalaking hindi ko makilala.
Kinabahan ako. Nasa isip na marahil isa na naman yun sa mga kababalaghan ng lugar na ito. Kung anong nilalang na gusto akong saktan kapag lumapit ako. Isa sa mga nilalang na bukang bibig ang kamatayan namin ni Kuya Jerry. Maglalakad na sana ako ulit kasunod ni Kuya Jerry pero nakita kong napahinto pala ito ilang talampakan mula sa akin. Muli akong kinilabutan nang narinig ko na naman ang pagtalbog ng bola. Sinubukan kong tukuyin kung saan galing ang tunog, pero hindi ko maaninag ng maayos ang paligid. Nabigla na lang ako nang may iniabot sa akin si Kuya Jerry. Isang eyeglass. Ang salamin ko. Nakakainis naman. Bakit hindi niya yung binigay sa akin agad? Mabilis ko namang kinuha ang eyeglass at sinuot. Subalit nanlaki ang mga mata ko nang makitang hindi si Kuya Jerry ang kasama ko. Bagkus, isang lalaking namumutla at duguan ang isang bahagi ng mukha. Tuluyan akong nahintakutan nang makita ang kakaibang bata sa unahan. Dala pa rin ng bata ang kanyang bola, ngunit nangingitim na ang kanyang balat. Pasensya na. Mamamatay ka na. Napatakbo ako nang magsalita ang inakala kong si Kuya Jerry. Tulong! Saklolo! Kuya, saan ka na ba? Saklolo! Takbo lang ako ng takbo. Dinig ko ang talbog ng bola at hagik-hik ng batang humahabol sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Papasok ba ng kwarto? Maghahanap ng handan pababa? O dadaan sa fire exit? Pagod na ako kakatakbo at kakaisip. Hingal na rin hanggang sa patalbugin niyang muli ng bata ang kanyang bola at tinamaan ako sa batok. Napadapa ako at nabali ang kanang brasong na itukod sa sahig. Pinilit kong makabangon, ngunit nahintakutan ng matauhang nasa tabi ko ang batang itim. Wala akong magawa kundi pumikit at manalangin habang nagsasalita ang kung anong halimaw. Laro tayo, kuya. Laro tayo. Dito ka na lang kasama ko. Dito ka na lang. Lumayo ka sa akin. Lubayan mo akong impacto ka. Lubayan mo ako. Saklolo! Lubayan mo yung bata! Demonyo ka! Layas! Napadilat ako nang marinig ulit ang boses ng matandang tumatawag sa akin. Tumingin ako sa sumaklolo at namukhaang yun ang matandang nakita ko habang nagtatago kami sa first floor. Nagulat ako nang pilitin niya akong makatayo. Kahit napakasakit ng nabali kong braso, kita ko ring tuluyang nag-iba ang itsura ng bata at tinubuan ng mga sungay habang pilit akong inilalayo ng lalaki. Sa fire exit kami dumaan nang sumaklolo sa akin, Sir Jupiter. Nagtaka ako kung bakit hindi sinusugod ng demonyong paslit ang matanda. Natuwa naman ako nang makita kong nauna na palang mailigtas ng matanda si Kuya Jerry, kaya niya nalaman ang pangalan ko. Lolo, anong nilalang yun? Tsaka, ba't ang daming multo rito? Demonyong nanguhuli ng kaluluwa yung bata. Ang mga nakukuha niya, ikinukulong niya rito sa gusali para paglaruan. Yung ibang multo, nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Pero meron din namang pumapalag at nananatiling mabubuti. Eh bakit hindi kayo napapahamak sa lugar na to, Lolo? Caretaker kayo ng building, di ba? May dahilan kung ba't isa ako sa mga kinuhang bantay sa isinumpang lugar na ito, iho. Mabilis din po kaming pinaalis ng caretaker sa lugar, Sir Jupiter. Baka raw kasi tuluyan pang makuha ng batang demonyo ang mga kaluluwa namin.
Isa pa, bawal din talaga ang ginawa naming pagpuslit ng walang paalam. Simula noon, hindi na ako nakipag-ugnayan ulit sa mga taga-fraternity. Wala na akong pakialam kahit pinuno pa nila ng pangungutya ang bawat araw ko. Kahit napakahirap at nakakawala ng kumpiyansa sa sarili, tinis ko na lang hanggang sa nakapagtapos ako. Ang mahalaga, buhay ako. Sa muli, hindi ko sasabihin kung saang abandonadong gusali yun. Mahirap na. Hulaan nyo na lang siguro sa comment. Pero sinasabi ko sa inyo, wag na wag nyong puntahan. Isa pa, mukhang nasimulan ng i-renovate yun. Hindi ko lang sigurado kung naroroon pa ba ang batang demonyo at ang mga kaluluwa o wala na. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat at more power sa kwentong Takip Silim.